ka na ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayog na tanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi manangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Tayo na at magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang kapangyarihan. Lahat magagawa, kalakap sa niya'y sapat. Sabihin tayo'y nagdihina, manatiling na sa Diyos, at ikaw ay sisilayan. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. God is good.
God is good all the time, and all the time, God is good. Good evening, brothers and sisters, and welcome to our OPM, our online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 to 8. Ako po si Sistola, at kami po ang Wow Ministry of Jesus Comfy Cavite. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Kung first time niyo po ito, type niyo po dyan sa comment box, New Blessing. Be part of our digital evangelism. Click po lang ang share at itag na po natin ang ating mga loved ones at mga friends. Thank you, Lord. Binabati po natin yung mga nasa tahanan, mga nasa opisina, at sa mga nasa daan ng pauwi o papasok ng opisina. Good evening po, and shout out po sa mga kapatid natin dyan. Sila Brother Richmond, Sis Pat, and Brother Reggie. Oy, Brother Reggie and Sis Pat, congratulations sa inyo, ha? Thank you, Lord. Hello po, Pastor Ruban, Sis Bell and kids. Of course, Montoya family and Brother Steve Reynolds. At syempre, ang maganda kong anak behind the camera, Sis Ruth, and of course, Brother RJ. Hello there, Sis Grace, Sis Girly, Brother Henry, and Brother Pao, Sis Winnie, Brother JV, Brother Huge, Sis Ma, Yuma, hello, Sis Mira, Brother Yuri, hello, 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 Brother Amado Gohel, ayan. Of course, si Ria Quaresma, thank you very much. Bagong lahat, mag-pray po muna tayo. Sis Maya? Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang patuloy niyong ibinubuhos sa buhay ng bawat isa sa amin. Gayon din po sa inyong mga grasya, sa iyong pangakong kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama, patuloy po kaming gabayan, samahan at ingatan sa lahat ng oras ng aming buhay. Sa mga sandaling ito, hinihingi namin ang iyong wisdom para maunawaan at maisapuso ng lahat ng nakikinig ang iyong salita at maintindihan ang iyong kalooban, Ama. Lord, puspusin niyo kami ng banal na Espiritu upang maintindihan namin ang mga mensahe na gusto niyong iparating. Itanim ang iyong banal na salita, Ama, at nang ito'y tumubo at lumago sa aming buhay. Itinataas po namin ang internet connection. Alisin niyo po ang lahat ng distraction habang kami nakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po muli sa gabing ito. Ito ang aming samot dalangin. We give back all honor and glory and praise. In Jesus' name, Amen. Thank you very much, Lord, sa buhay mo, Sis Maya. Awitan naman natin si Lord at ang kakantahin po natin ay Sinabi Mo. Media team, please naman po, pakipost po yung lyrics. Thank you, Lord. Alam nyo, maraming magagandang compositions sa church natin na pwede itong mapanood sa ating YouTube page. Pakilike na rin po yung ating page, Jesus Comfy Cavite. At mapapanood din po doon yung mga past OPMs natin at yung Sunday service. So, nandun din yung time out. Thank you, Lord. So, binabati po natin si Bishop Ricky. Hello po. Reverend Joe, Pastor John. At syempre, ang ating mga satellite and international churches. J Comfy Manila, J Comfy Batangas, J Comfy Canada, J Comfy Greece. At syempre, shoutout sa mga kapatid natin abroad. From Japan, kumbaho sa inyong lahat. China, Pangyao Men, Wan Shanghao. Middle East. Middle East. Okay. So, kung saan man sulok ko kayo naroroon, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Kanta na po tayo.
Kaya't pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Iisa lang ang hindi nagbabago. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako, sa piling mo'y buo. Ako'y nakumpleto, sinabi mo. Babalikan ako, maghihintay sa'yo. Sa iyong paraiso, sinabi mo. Wala na ng lugar na ligtas ngayon. Kahit ang mga bundok ay gumuguho, ngunit sa lilim ng presensya mo, kakalingain at di maaano. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako, sa piling mo'y buo. Ako'y nakumpleto, sinabi mo. Babalikan ako, maghihintay sa'yo. Sa iyong paraiso, sinabi mo. Pinatawad na ako ang kasalanan ko. Lahat pinawi mo, sinabi mo. Ako'y pinili mo, maglilingkod sa'yo. Itataas ang pangalan mo, sinabi mo. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako, sa piling mo'y buo. Ako'y nakumpleto, sinabi mo.
Sinabi mo Praise the Lord! Sa mga ngayon lang po pumasok at tatapos lang po nating umawit para sa Panginoon. At maya-maya lang, dadako na po tayo sa Word of God. Coffee break muna po tayo! Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang cute naman natin. Trivia ang gagawin natin ngayon, ha? Again, may papremyo na naman po ang wow! First 3 correct answers. May isang raffle ticket na mapapanalunan. Kaya hawakan mo na ang CP mo at get ready to type na. So, ready ka na ba? Ready na? Amen! So, eto na po ang tanong. Sino ang nag-iisang babaeng propeta sa New Testament na ang ibig sabihin ay favor or grace? Ulit! Sino ang nag-iisang babaeng propeta sa New Testament na ang ibig sabihin ay favor or grace? Go! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, sigurado ako. Maraming mananalo ngayon. At actually, 3 lang talaga yung mananalo, pero marami ang magta-type niyan. Kasi maraming nakakaalam kung sino nga ito. Thank you, Lord. Ayan, nakapag-type na ba? Nakapag-type na. Alright. So, ang sagot ay 1, 2, 3. Ana! Ayan. So, congratulations po dun sa 3 unang sumagot. Thank you, Lord! That's a good idea! presented by OPM Online Prayer Meeting. Kuha na po tayo ng ating mga Bible at buksan po natin sa Luke chapter 2 verses 36 to 38. At habang hinahanap po natin ang verse na yan sa ating mga mahal na kapatiran na narito sa Pilipinas o sa ibang bansa, ini-invite po namin kayo na maging part ng Kingdom Builder Ministry. Nagpapatayo po kasi ang Jesus Conflict Cavite ng church building at meron po tayong fundraising. 50 pesos lang po yung isang ticket at maaari ka na pong manalo ng groceries, bigas, staycation sa Kasaluntian in Tagaytay, at syempre ang overnight stay for 2 with breakfast sa Winford Hotel, Manila. Wow! Thank you, Lord! Sa 50 pesos na ay nakapagbigay ka na sa church, may chance ka pang manalo sa mga nasabing papremyo. Kaya the more tickets you buy, the more chances of winning. Thank you, Lord. At ang draw po pala ay sa August 27, that's a Sunday. Mas maganda po sana kung naroon kayo para makapakinig na rin po kayo ng Word of God. Mapapanood nyo pa rin po yung draw. At kung wala man po kayo, sa nagbenta ng ticket sa inyo, namin ibibigay yung mga prize at sila na po yung magbibigay sa inyo o magpapadala sa inyo. Praise the Lord! But wait! There's more! May Rise Up t-shirt po kami na ibinibenta. Available in beige and navy blue. Mura lang po naman talaga yung t-shirt. Pero sa ibabayad niyong 1,000 pesos, yung proceeds na ay mapupunta pa rin sa pinapagawang church building natin na malapit sa SM Bacoor. Kung gusto niyo pong bumili at makatulong, i-message nyo lang ang napakaganda nating sister na si Sister Isabel Rosit
So, praise the Lord. Ready na ba ang Bible nyo? Dadako na po tayo sa Word. Mami Ading. So, tayo pong mga nandiyan sa ating mga tahanan. Tumuha na po tayo sa ating Biblia. Ito po ay nagmula sa Lucas chapter 2 verses 36 hanggang 38. Mula po ito sa Magandang Balita Biblia. Naroon din sa templo ang isang propetang babae. Ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kaniyang asawa. Ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo araw at gabi. Sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Ang oras na yon, lumapit siya kila Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na aming binasa, aming narinig. Pagpalaan mo po ito sa aming lahat. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa, lalong-lalo na po sa mga tao na nandito at nakikinig at nandsarap ang aming television o aming mga cellphones. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbibigay ng karunungan, kung patuloy na maintindihan ang mga salitang ito. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng knowledge and then wisdom. Illuminate this word, Lord, sa lahat ng tao na aming makakausap ngayong araw na ito, ngayong gabi. Maraming salamat po. Lahat ng ito, patuloy namin itataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So pag-uusapan po natin ngayong gabi ang buhay itong tinatawag natin na si Ana. So si Ana po, ito raw po yung kauna-unahang natatanging babae na propeta na pinangalanan sa Bagong Tipan. Si Ana po, tulad ng nasabi na kanina, ay 7 taong lang nagsama ng kanyang asawa. At after that ay nabiyuda na sa loob ng 84 na taon. So, nung po siya ay nabiyuda, wala po siyang ginawa kundi ang manatili sa loob ng templo at patuloy na manalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno. So mga kapatid, sa ating maririnig na kwento ngayong gabi, makita natin kung paano ang Panginoon ay binigyan siya ng sobrang favor o grace na sinasabi. Kasi nga daw po yung kanyang pangalan, ang ibig sabihin ay favor or grace. Kaya sa gabing ito, pakinggan po natin yung mga 6 na puntos po or 6 points na babanggitin ng aking mga kapatid kung paano po na nakikita anong klaseng babae itong si Ana. Para sa unang punto, Sir Ami. Pinagpalang gabi mga kapatid. Para sa unang punto, faithfulness in marriage. Paano nga ba natin may pagpapatuloy o maipapakita na tayo ay faithful kung ang mahal natin sa buhay ay wala na o namatay na? Sa buhay ko ngayong panahon na ito, marami na po akong dinanas ng mga pagsubok. At isa na po dito ay ang pagkamatay ng ama ng aking mga anak. At sa kanyang pagkamatay ay may kirot at sakit kami nadama. Pero ang sakit at kirot na iyon ay pansamantala lang dahil may mga bagay ako na pinagkukulan ng panahon. Una, ang mga anak ko. Kailangan ang aking kalinga. Pangalawa ay ang aking mga apo. Na ngayon ay may baby pa. May baby pa. Na dapat na pag-ukulan ko ng kalinga. At yung sakit na naidulot sa amin ay napalitan ito ng kagalakan at kapayapaan. Dahil sa dumadalo ako sa gawain ng Panginoon, gathering, prayer meeting at cell group.
dito na po ako nag-focus at patuloy na lumapit sa Panginoon. At ngayon naman ay nagsasalita naman sa inyong mga kapatid na nanonood. Ito na po ang routine ng buhay ko. Ang magkapag-focus sa mga bata at ang pinakamahalaga ay ang maging malapit sa ating Panginoon. Kausapin siya at hinga ng mga bagay na pinapanalangin na gusto kong makamit. Maging si Ana man, sa pagkamatay ng kanyang asawa, ay ginugo lamang niya ang kanyang sarili sa templo. At doon siya, araw at gabi, siya ay nanalangin at hindi siya nakitaan na siya ay lugmok o nagdalamhati man. Sa halip, nagpatuloy siyang lumapit at sumamba at magpasalamat. Amen. Faithfulness in marriage, being faithful and loyal. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Sinasabi nga, di ba? Nasaktan, pero hindi tumigil ang kanyang mundo. Siya ay nagpatuloy, kasama niya ang ating Panginoon. Para naman po sa point number 2, Sister Ellen. Magandang gabi po sa ating lahat. Point number 2, faithfulness in worship. Roma 12 verse 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y makikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at palugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ating papurihan, sambahin at lumapit sa presensya niya at umawit na may saya sa puso. Ang pagsamba ay isang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig na walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Ang pag-aalay ng ating mga katawang bilang handog na buhay ay nangangahulugan ng pagbibigay ng lahat-lahat sa ating buhay. Ang tunay na pagsamba ay ang pagsamba na nakasentro sa Diyos, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, at nagmumula sa puso, kasama ang panalangin sa kanyang salita. Bukas na puso, pag-awit nito na ipinapahayag natin sa pamamagitan ng panalangin ng ating pasasalamat sa kanyang mga ginawa sa atin. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkilala sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang pinakamataas na uri ng pagpuri, pagsamba ay ang tapat na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. Upang magawa ito, kailangan natin makilala ang Diyos dahil hindi natin siya masasamba kung hindi natin siya kilala. Mahalaga din na ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Isang malaking privilege na tayo ay makapagpuri sa ating Panginoon. Yan, so hallelujah. Faithfulness in worship. Sabi nga natin, napakaraming paraan kung paano natin worship ang ating Panginoon. Sabi nga, pwede tayong umawit. Katulad namin na mga nasa ganito ng edad, itong sa WOW. Alam niyo po, sa patuloy namin pagdalo sa mga gawain, halos memorize nga ba natin, ang mga awit sa simbahan. At yun po ang palagi namin ginagawa na kahit nasa bahay kami, ano man ang aming ginagawa, patuloy po kaming umaawit na nagiging kagaanan sa amin sa mga bagay na mahirap naming gawin. Kaya hindi nang patuloy naming pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon. So yung pong ikalawa na sinasabi niya na faithfulness in worship, na wala po tayong dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No other God than Him. Ayun, kapag may mga sinasabi pa na Diyos-Diyosa na tinatawag, so ito yung mga, minsan may mga pamahiin pa tayo, mga superstitious beliefs dyan na sabi nga hanggang ngayon nadala, naipamana ng mga nuno natin, ng mga nakatatanda. So hindi po yung dapat na ginagawa na natin. Sabi, bawal magwali sa gabi. Ano pa ba? Yung bawal kapag may nahulog na kutsara, ang darating ang nabisita. So wala na po tayo doon sa ganong pagkakataon. Kung meron pa po, patuloy po natin itaas sa Panginoon na hindi po ito ang magpapaayos ng ating buhay, kundi yung kanyang mga salita. At yung pong pangatlo, ang napakahalaga bilang worship sa Panginoon, ang pagsunod natin, yung ating obedience sa kanyang mga salita, in spirit and in truth. Para naman po sa point number 3, again, Sister Ellen. Point number 3, faithfulness in prayer. Ang pagtitiwala na may kasamang pananampalataya na
na tayo tutugunin ng Panginoon, patuloy na manalangin katulad ni Ana. Hindi siya tumigil, bagkus nagpatuloy siya nanalangin, nag-ayuno, nagpuri sa Panginoon. Kahit sa haba ng panahon na siya'y naging balo, hindi siya natinag, hindi naging hadlang ang pagkawala ng kanyang asawa at kawala ng mga pangangailangan. Ang Panginoon na nangalaga at nag-provide ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Sabi nga po sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Salamat sa point number 3 na ipinagkaloob, Sister Ellen. Sabi nga, no, tayo mga maedad na. Si minsan ayaw nating matawag na matatanda eh. Tama ba ako mga kapatid? So, may mga matatanda na, sabi nga kapag nawala na nga yung asawa nyo, wala na kayong katuwang sa buhay, at meron naman kayong mga means na pwede sabihin natin na ay nakailangan na andyan lang. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan ng mga katulad natin? Unang-unang sabi nga dyan, nag-aalaga ng apo, katulad ni Sister Ami. Tapos yung iba naman, pasyal-pasyal sa iba't ibang mga lugar. Yung iba, nagdi-diversyon. Makikita pa natin sa mga bingguhan, sa mga mall. Yan, kain dito, kain doon sa labas, sa kasama yung mga pamilya. Pero mga kapatid, mga nakikinig at nanonood na yung araw to, hindi po yun masama. Sabi po natin, okay lang po na tayo ay medyo maging alwan sa ating mga buhay. Kasi nga, nasa ganitong edad, gusto nating maranasan yung mga bagay na hindi natin nararanasan nung tayo mga bata-bata pa. Subalit, huwag po natin kalilimutan yung ating pananalangin sa ating Panginoon. Dahil ito po ang susi kung bakit tayo ay pagpapalain. Kasi nga po, yung panalangin na sinasabi namin, ito po yung pakikipag-usap sa Panginoon upang makamta natin yung mga bagay na ating hinihiling. Hindi naman po dapat na tayo ay lalapit lang o mananalangin lang sa Kanya sa tuwing tayo ay mayroong pangangailangan. So, lalong-lalo po na dapat tayong lumapit sa Kanya kapag ka po tayo ay Kanyang pinagpapala. So, ganun po. Isa sa mga katangian na sinasabi nga na nakita natin kay Ana ang pagiging faithful sa pananalangin. Sa punto na naibahagi kanina, Sister Ellen, meron ka bang gustong ibahagi na nangyari sa buhay mo tungkol sa faithfulness in prayer? Yes, amen. Papuri sa ating Panginoon sa lahat ng kabutihan, pagmamahal at pagtugon sa mga panalangin na hindi na mabilang. Since ako'y nakakilala, lumapit, tinanggap ang ating Panginoon, nagpakumbaba, natili, at nagpapatuloy sa gawain. As a church na aking pinabibilangan, last June 19 to June 23 sa ating prayer and fasting, isa po ako na nakasama sa prayer and fast. Meron nakasaad doon na sinabi ang ating pastor na magbigay ng 3 prayer requests. Glory to God! Hindi pa natatapos ang ating prayer request. Natugunan na ang prayer ko na number 1 and 3. Walang imposible kay Lord. Amen! Nagpadala ang uwak o raven ng Diyos. Bumukas ang langit at bumuhos ang pagpapala. Praise God! Hallelujah! Sa puso ko at nagtitiwala ko na kung gugustuhin ng Diyos na ibigay sa iyo, mangyayari yun. Ayon sa kanyang kalooban, isang papuri, pasasalamat na walang hanggan. Pinakita na natin, no? Sabi ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yes and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Para naman sa ika-4 na point, mga kapatid, tawagin natin si Sister Lord, Sister Ading. Sa point number 4, ito naman ay faithfulness in sharing the good news. Sa buhay ni Ana bilang isang propeta ay nakatuon ang kanyang dedikasyon sa Panginoon at gusto niyang makilala ng Panginoon ng lubusan sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno
at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bagamat siya ay balo, masasabi nating naging mahirap ang kanyang buhay, pero hindi yun naging hadlang para makilala at maibahagi niya ang salita ng Panginoon na kanyang natutunan. Halos sa templo na siya tumira dahil araw-araw at gabi-gabi siyang nananalangin sa Panginoon. Malalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos at hindi siya nagsasawa na ibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa mga tao. Tayo man po mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon, ay magkaroon po tayo ng boldness na ibahagi ang mabuting balita sa mga mahal natin sa buhay at sa mga tao, lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sabi nga sa Matthew 16 verse 15, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at pangaral ninyo sa lahat ng mabuting balita." Amen. God uses us, any one of us, regardless of our age, at ano man ang kalagayan natin sa buhay, kahit may edad na po tayo, at salat man sa buhay, hindi po ito hadlang para maihayag natin ang salita ng Diyos at kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Kaya't habang tayo ay humihinga pa, malakas at nakakapagsalita pa, ay paggamit po tayo sa ating Panginoon upang maipahayag ang kanyang salita dahil nais ng Panginoon na tayo po ay maligtas. Sabi nga sa inawit natin kanina, lahat ay mawawala, ngunit hindi ang salita ng ating Panginoon. Ito ay mananatiling nakatanim sa ating puso at bawat isa na nakarinig, bahagi rin nila sa mga susunod pang henerasyon ng Panginoon. Kahit nasa ganito na tayong edad, hindi dapat maging hadlang ito para patuloy na mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At mga kapatid, hindi na po tayo si Marites. Tayo na po ay si Ana. Nagbagong buhay na po tayo. Thank you, Lord. Nakakatuwa naman, di ba? Sabi nga sa ating mga edad na ganito, wala nang kwento-kwentuhan ng mga buhay ng ibang tao. Sino nang ikwento natin mga kapatid? Buhay ni Kristo. Yan, hindi na po pwede yung pag nagkaumpukan, kwentuhan ng mga tao na wala naman sa ating harapan. Kaya kahit patanda na, tandaan natin. Kami po na nandito sa WOW, kahit po ganito yung aming mga edad, mga pilay-pilay na po kami, malalabo po yung aming mata, hindi po kami tumitigil sa gawain. Patuloy po kami sa pagdalo sa mga physical gathering at patuloy rin po ang aming paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao. Kahit po saan kami makarating, madalo man po kami ng mga kainan o kung anumang mga okasyon, lagi po naming dala-dala ang mga bagay na kailangan naming maihayag. Yan po ang kabutihan at mga pangako ng ating Panginoon. Maraming salamat po. At para po naman sa point number 5, tawagin ko ang ating kapatid, Sister Lola. Thank you, Lord, Mami. At syempre, ang susunod or ang 5th point natin ay ang faithfulness in service. Sabi sa 1 Peter 4, verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen. Woohoo! Alam nyo, for me, serving God is the best choice I've ever made. Nung nakilala ko si Lord dito sa Jesus Comfy Cavite, gusto ko na talaga maglingkod sa Panginoon. Kaya lang hindi ko po alam kung paano talaga. Hanggang sa one day, sinabi po sa akin ni Pastor, sali ka na sa worship ministry. Na-excite po ako. Tapos nung magpa-practice na kami, nakita ko puro bata yung kasama ko. Ako lang po yung pinakamatanda. Pero praise God kasi hindi po naging hadlang yung edad ko para maglingkod sa ating Panginoon. Sumunod na nga na ibinigay po sa inyong lingkod ay ang Jesus Cares Prayer for Healing Ministry. Ito po yung ministry na hinahanap po namin yung mga may karamdaman na medyo mabibigat. At ayun po, binibigyan po natin sila ng inspiration, ng motivation,
of course, yung salita at mga pangako ng Panginoon na si Lord ang ating Jehovah Rapha, na siya ang magpapagaling sa atin at magpo-provide din ng mga pangangailangan nating medikal. Kasama ko si Sis Ellen dyan sa pamumuno ng ministry na yon. So thank you, Lord, sa ginawa niya sa buhay ko. Sabi nga ni Lord sa Luke 4:8, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Si Lord lang talaga ang ating dapat paglingkuran. Alam ko marami rin sa inyo na gustong maglingkod sa Panginoon, pero alam ko napipigilan kasi may mga guilt na kasalanan o guilt sa nakaraan. Pero wag po nating isipin yon kasi hindi talaga ganun si Lord. Never feel unqualified to serve the Lord. God looks at your heart, not your past. So, eto pa, there is nothing small in the service of God. So, tandaan din po natin, faithful servant never retires. You can retire from your career, but never retire from serving God. Hallelujah. Glory to God. Nakakatuwa, no, sa aming mga edad, mga kapatid na manonood. Nakita niyo naman yung aming mga testimony sa buhay. Kung paano kami ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa mga gawain. Tulad ni Sister Lola, ang galing sa kanyang pagkakasakit, subalit patuloy na pinalalakas ang Panginoon dahil sa kanyang paglilingkod. At walang humpay na paglilingkod. Sabi nga namin na hindi nagiging hadlang ang aming kalalagayan sa buhay, lalong-lalo na po ang aming edad upang magpatuloy sa aming mga ginagawa. Kaya kayo rin po mga kapatid, marami pong mga services ang kinakailangan ng ating simbahan. At dito po kami nagagamit. Kahit po may mga nararamdaman kami, may mga problema, may mga kakulangan. Minsan po natutokso kami na huwag na lang dumalo kasi nga po may mga nararamdaman kami. Pero we always choose to serve God. At yun po ang napakahalaga bilang mga nakatatanda sa aming simbahan. Sabi nga, yung iba kapag isinasali namin dito sa aming ministry, naku, tigas po ng ayaw namin. Kasi napakarami daw pong mga gawain na ipinagkakaloob. Pero kasi ganun po, habang tayo ay pinagpapala, dapat po lalo pa tayong mag-serve sa ating Panginoon. Yan. Para naman po sa point number 6, at ito po yung huli, but not the least, sabi nga, huli nga, pero hindi pa. Yan. Thank you, Lord. Tawagin natin si Sister Arlene. Thank you, Lord. Faithful in uplifting and encouraging. Pagiging tapat sa pagbibigay pag-asa sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga encouraging words na magpapalakas ng kanilang loob para huwag sumuko sa mga pagsubok sa buhay. Tulad na lamang ng mga taong may sakit na malubha, lalo na yung mga nasa kritikal na kondisyon, na nawawala na ng pag-asang gumaling nang sa ganon ay maipaalam o ay maipaunawa sa kanila na kay Kristo ay walang imposible. At lahat ng sakit ay kaya niyang pagalingin. Amen. Basta't manalig at manampalataya lamang tayo sa kanyang kapangyarihan. Sa gayon ay ma-uplift ang kanilang spirit para magpatuloy sa buhay na puno ng pag-asa. Maaari din po tayong maka-encourage ng mga kabataan ngayon na imbis na sisihin, uhusgahan natin sila sa mga maling desisyong nagawa nila sa kanilang buhay, ay mas mabuting i-encourage silang magbago at magpatuloy sa paggawa ng tama. At ipaalala sa kanila na mahal sila ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kasalanan at pagkukulang. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Ito naman, di ba? Sabi nga, being faithful
in uplifting and encouraging. So, sa mga tao na, alam natin, ang daming mga pinagdaranasan sa buhay. Paulit-ulit lang, katulad nga ng mga Israelita noong kanilang kapanahunan. Pagka pinagpapala ng Panginoon, nakakalimutan ng Panginoon. Subalit, kapag nandiyan na naman yung kahirapan, nandiyan na naman at nagpapatuloy. Kaya, sabi nga natin, kapag tayo encourager, sabi nga, comforter din tayo. Lalong-lalo na doon sa mga nawawala ng pag-asa. Pero minsan tayo mga matatanda, sabi nga, yung mga na ganito ng edad, ito na yung mga panahon ng tagsungit. Naku, madaling mainis, mainipin. Pag may nasabi ka lang na konting hindi maganda, nagtatampo. Ayan, di ba? Matampuhin. Tapos siya pa, makakalimutin. Sabi nga, naku, nararanasan ko po yan sa mga anak ko. Sabi, ang kulit mo naman, mami. Diba? Makukulit na rin. Kasi gusto natin masigurado, diba? Kaya, mga kapatid, although sabi nga natin, nandito kami sa ganitong sitwasyon ng buhay, malapit na po kami doon sa sinasabi natin na pagtawag ng Panginoon, pero hinihintay namin ang kanyang pagbabalik. At sa kanyang pagbabalik, alam ko na madarat na niya kami na nasa maayos na kalagayan, patuloy na naglilingkod, patuloy na naghahayag ng mabuting balita, patuloy na nag-encourage at nag-a-uplift ang mga tao na nanghihina. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkaloob. Alam ko po lahat tayo ay natuto at salamat sa Diyos. Dahil alam ko yung mga pagpapala na narinig nyo ngayong gabi sa kwento ng buhay ni Ana. Marami po tayong natutunan. At sa pagiging tapat niya sa kanyang asawa, imagine niyo naman po, 7 taon lang sila nagsama and then nabalo siya ng napakahabang panahon. Pero wala siyang ginawa kundi ang manalangin, mag-ayuno, patuloy na maging tapat sa kanyang paglilingkod, paghahayag ng mabuting balita, mag-encourage sa mga taong nanghina sa kanilang mga pananampalataya. Subalit mga kapatid, meron pang pinakamaganda o pinakamahalagang pinakikita sa atin ang kwentong ito ni Ana. At yun po ay ang pangako ng Panginoon na siya ay darating ay natupad. At ito po ay nasaksihan ni Ana na ang ating Panginoong Hesukristo ay inialay o ipiniresent doon sa templo. At nakita ng mga tao ang katotohanan ng pagdating ng ating Mesiyas. At yun po ang napakaganda sa ating Panginoon na yung sinabi niya siya ay babalik. At sigurado po na siya ay babalik. At ito po mga kapatid, ang hinihintay namin bilang kami dito sa Wow Ministry. Bakit namin hinihintay? Kasi alam namin pagdating niya, ipagsasama niya kami doon sa kanyang kaharian sa langit. At pagdating natin doon, kami po siguradong sigurado na kanyang isasama. At pagdating namin doon, bibigyan niya kami ng panibagong katawan, glorified body. Hindi na po masasakit ang aming tuhod, sigurado. Malilinaw na po yung aming mga mata. Magagandang babae at mas magaganda pa po kami pagdating doon sa langit. Kaya ikaw, kayo na nakikinig at nanonood ngayon, handa na ba kayong tanggapin si Kristo sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung oo ang inyong sagot, sumunod kayo sa panalangin ito. Ms. Amelia? Ipikit po natin ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso, bigkasin ang bibig, sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Patawad po, madalas akong nagmamalaki. At hindi buo ang tiwala ko sa iyo. Patawarin niyo ang di ko pagsunod sa iyo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso.
tinatanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Banal na Espiritu, manahan ka sa akin. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. In few minutes, matatapos na po tayo. Pero bago ang lahat, manalangin po muli tayo. Thank you, Lord. Sa Panginoon. Panginoon, papurit pasasalamat muli sa mga aral at halimbawa na aming natutunan sa kwento ng buhay ni Ana. Tulungan mo po kami na maging tapat sa mga ipinagkatiwala mo sa amin bilang mga nakatatanda sa simbahan. Gawin mo kaming halimbawa sa nakararami, lalo't higit sa mga mahal namin sa buhay, ang aming pamilya. Makita po sa amin ang tapat na paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng walang sawa naming pagsamba at pananalangin. Patuloy na pagsunod sa mga bagay na ipinagagawa mo, ang paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Ang patuloy na pag-akay sa mga taong nanghihina at pag-ukol ng pagmamahal at kalinga sa mga nawawala. Itinataas din namin, Panginoon, ang mga may karamdaman, mga nalulong sa bisyo, mga iniwan at naiwan ng mga mahal sa buhay, mga pamilyang hindi nakakasundo, mga ama at ina na hindi gumaganap sa kanilang tungkulin sa pamilya at sa mga anak, ang ating gobyerno, mga namumuno at marami pang iba. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpapagaling, mangunguna, aalalay para sa kagaanan ng lahat ng ito. Gamitin mo po kami, Panginoon, kami sa WOW Ministry, at iba pang mga nakatatanda na maging instrumento, makita ka sa bawat isa sa amin, sa aming mga pagsunod sa mga ipinagagawa mo para sa iyong kaluguran. Salamat po sa lahat ng bagay na ito na lagi naming itataas sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, magpakailanman. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Thank you, brothers and sisters. Salamat po sa pag-join nyo sa ating digital evangelism. Again, ipinapaalala po natin ang ating building fundraising. 50 pesos lang po yung ticket at pwede ka na pong manalo ng groceries, bigas, staycation sa Tagaytay, at syempre ang overnight stay for two with breakfast sa Winford Hotel, Manila. Yay! Alam naman namin na hinihipo ka na ni Lord. Salamat po mga kapatid sa patuloy na panalangin, sa mga pledges, sa ating Operation Bangon, sa mga kingdom partners and kingdom builders. So, maraming ways po para makatulong po sa gawain ng Panginoon. Pwede po kayo mag-send ng stars at syempre via GCash at bank account na naka-pin po dyan sa comment section. Sigurado ibabalikan sa inyo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you, Lord. Kanina po, sumabay po ba kayo sa panalangin? Tinanggap niyo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Congratulations! Kasi anak kaya ni Lord. Kaya let's declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. Name. Amen. Power is in you. Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Glory to God. Hallelujah. Bye.